by this time ba na pinasok mo yung formalin, tinanggal mo na lahat ng mga laman loob? Hindi po tinatanggal yung laman loob, madam. Usually po, ang ine-embalm yung mga ibuburol po. Pag clinic cremate, hindi na Hindi na po. ine-embalm? Bagong kaalaman ni Yes. Kring Kim. Malay ko ba? Marami din talagang hindi alam yun. Iniisip nila, bakit ba kailangan i-embalm? Mga ganyan. Ang embalming po kasi ay preservation ng body and Right. restoration. Yan. Para maging lifelike pa rin yung hindi nakakatakot. Pero yung lolo ko, yung tatay ng tatay ko, ni Wake, nagbinurol. Meaning, pinakita pa namin sa kabaong. Tapos, cremate. Opo, ganun May po ganun yung, opo, din. meron na pong ganun ngayon. Meron din mga pinapahiram yung casket, like presentation casket, nire-rent na lang. Kasi nga sayang naman kung i-dispose since patay naman na, ganyan. Tama. That makes sense. Alright, sorry, going back. I cut you off. I'm very sorry. So, after po nun, ibibigay na po sa akin yung document kung saan nakalagay kung anong request nila. Like, gusto ba nila yung full pack yung makeup, mga ganyan. Tapos, yung kamay, kung repose, yung parang naka-religious or straight. May mga ganyan po. Tapos, kung aahitan ng balbas or ititrim lang, mga ganyan. So, ang pamilya na mimili nun? Opo. Okay. Kasama po yun sa, usapan nila sa office, ganyan. Okay. Tapos, kapag po ganyan, tatanungin ko pa po sila kung titignan pa po nila bago start yung embalming kasi may possibility na magbago itsura. Tapos, case-to-case basis yun, madam. Kung frozen yung body, kung edematous yung body. What is edematous? Yung, ano tag dito? Yung mataba yung kamay. Yung edema. Bloated? Edema. Have no Ano idea ba what yun? edema is. Manas. Manas. Okay. Parang ganyan. So, iba-iba po yung process din ng embalming. So, possible talaga na magbago yung itsura. Right. So, bago tayo mapunta dun sa talagang process mo, yung nasa morgue, nasa likod na, backstage na kayo, kumbaga nasa back end. Paano pag autopsy? Involved ba kayo sa autopsy? Yes, apo. Kami naman po yung restoration naman yung ginagawa namin. Yung autopsy, nag-a-assist po kami doon sa doktor or sa assistant niya din na maghiwa, ganyan, maghiwa ng ng ganito, tapos ng ulo, ganyan, tapos nilalagari. Wait, sa autopsy ba? Sa morgue nyo ginagawa? O sa parang, Depende ng investigasyon na Meron po sa NBI din, meron sa SOCO, meron din po sa funeral homes na mismo. So, Opo. anywhere pwedeng gawin yung autopsy? Opo, pwede Okay. po. Ano ang mga cases na ginagawa ang autopsy? Based on your experience, ano yung mga na-experience mo? Yung mga namamatay po sa bahay, ganyan. Tapos, hindi nila alam kung, walang history. Like, bata pa, namatay sa bahay. Bakit namatay? Ganyan. Tapos, tinatanong din naman po yung family kung willing sila ipa-autopsy kasi may extra bayad yun. Pero ang standard process kasi, pagka talaga walang history for autopsy. Oo, parang pag sinabi ng mga pagulang, ayoko kasi wala kaming pera. Ito sila pala pumatay. Opo, may ganun. May ganun? Hindi ko lang alam kung nangyayari talaga, pero meron talagang nagka-cancel talaga yung family. Wala kaming pera. Paano nga pag kunyari may parang signs of foul play? Sila naman yung family. Wala namang ibang Hindi, ni-reskin. Sila yung ni-reskin eh. Hindi, paano sila yung murderer? One of them killed. Kung wala pong magre-reklamo. Di ba po parang gano'n naman talaga? Malay ko. Kung walang magre-reklamo dun sa patayan, sinong Si investigador, yung detective siya. Sobrang bihira ng gano'n, madam. So, ibig sabihin, sobrang madaling magpatay ng kapamilya mo? Kasi kung ayaw mo ipa-autopsy, wala silang magagawa. Unless makakakita talaga ng mga For example, parang years ago, meron ako na embalm. Tinanong ko, anong cause of death? Kasi wala pang nakalagay dun sa death certificate. Nadulas daw sa CR. Okay. Tapos nung ine-embalm ko na, nakita ako ng parang mark. So, sabi ko, wait lang, totoo bang nadulas to? Baka naman ganyan. Parang gusto kong i-call out yung attention ng sinabi ko sa office. Tapos, sabi lang dun sa office, nadulas lang daw yan. Di hinahanap ko kasi kung may dugo, kung may yung ulo, wala talaga. Tapos, after nun, niretouch namin ng cousin niya. Sabi niya, nag-suicide. Ayaw lang i-disclose ng family. Oh my gosh. Ayun.
May mga ganun pala na ayaw i-disclose yung mga Opo. cause of death. Kasi madam, parang hindi ko lang sigurado, parang yung mga churches din kasi tumatanggi sila sa pag-bless kapag ka nag-suicide. Kasi I nga, di ba? understand. I get it. I understand. Hindi mo rin masisi yung pamilya kasi syempre Yes. gusto pa rin nilang ma-bless, magkaroon ng, kumbaga magka-wake Kahit pa papaano, din. opo. Oo, I understand naman. Saka, siguro nga po, yung mga ganyang cases kasi parang, anong tawag dito? Hindi nila dinidisclose kasi ayaw rin nilang pag-usapan ng iba. Like yung mga pupunta sa burol, anong kinamatay. Parang mauulit na naman na nag-suicide. Parang uulitin na naman nila yung kwento na nag-suicide, di ba? Parang ganun. So, parang feeling ko mas masakit kasi yun sa family pag paulit-ulit na tinatanong eh. Di, pero naka-experience ka na ba ikaw? Have you been involved in a case na parang kunyari murder, homicide? Mga binaril, madam. So, i-autopsy yun. Ayun ang Mm. mga isa sa mga pinakamahirap. Kasi hahanapin talaga ng nag-autopsy yung bala. Ang nag-autopsy is parang Doktor doktor at saka assistant niya, na ganyan. parang affiliated sa Opo, sa NBI or sa NBI. SOCO, Okay. ganyan. Hindi parang kahit sinong doktor lang. Hindi Opo, pwede. hindi pwede. Kayo So, din hindi kayo pwedeng mag-autopsy hindi kahit po. kaya nyo. Ay, I mean- madam, hindi. Ang autopsy kasi talaga, scientific siya na kailangan mo sukatin yung heart, yung weight, ganyan. Kasi parang may mga differences eh. Para mahanap yung cause of Opo, death. hinihiwa-hiwa pa yan para makita. Oh, may dito, doc. Oh, ito, doc. Oh, okay na, alam na nila yung cause of death. Inatake pala, ganyan. I see. Okay. So, pero yung mga sa mga, hilig ako sa mga sa mga American, mga CSI, di ba? Opo, yan. Ganyan. Yung mga detective, pumupunta sa tabi, tapos nila, yung may mga detective din kayong kasama? Wala po kami. So, ano po talaga yon? Ay, minsan talaga meron pala, naalala ko sa SOCO. So, sila yung, di ba po, namatay doon sa isang lugar. So, tumawag ng funeral homes tsaka ng SOCO. Magkakasama yon, kinuha yung body, pinicture-picturean muna doon. Pagdating doon sa aming funeral homes, isang grupo ng SOCO pa din, ganyan. Pinicturean yung mga, ganyan, lacerations, ganyan. So, ayan. Pero hindi na sila kasama dun sa mismong autopsy. Meron pa rin. May naino pa Oo, din. sila pa din. Anong cause of death nito? It's specific na to. Noong time na yun, parang pinatay eh. Parang tinapon. Murder, somewhere. Opo, parang ganyan. ganyan. So, ang specific kasi na malalaman doon kung ano yung kinamatay. Parang kung halimbawa, sinaksak sa ganito, tumama sa ganyan, kaya siya namatay. Hindi, tsaka I suppose, dahil nga sa CSI, yung mga, kapag ino-autopsy, makikita mo yung mga, ano bang tawag nito? Anong tawag doon? Yung mga magagamit, not even that, mga magagamit mo sa evidence. Opo, mga evidence. So, kayo din yung sila doktor din yung kumukuha ng mga evidence pag may mga namamatay. Tsaka po yung mga parapin, nagpa-parapin test din po. Yung kapag nagpaputok ng baril, ganyan. Ganyan. Nakukuha rin nila yun dun. Sa autopsy. Opo. Now, at least we got it out of the way ang autopsy. Doon na tayo sa nitty-gritty ng pag-iembalsa mo. Ikaw, Kat, nasa harapan ka nung bangkay, 'di ba? Ano ang proseso ng pag-iembalsa mo? Walk us through. So, ang process ng embalming, mag-i-start siya sa pagbe-bathe ng body. So, papaliguan mo muna siya. Like, kailangan yung pagpapaligo para malinisan mo siya, matanggal mo yung mga tape from the hospital, yung mga, makita mo kung may mga sugat, incisions, bed sore, matanggal yung mga dumi, ganyan. So, yun yung talaga, standard. Tapos, after po nun, yung pagpe-prepare ng mga gamit, yung pagtitimpla ng formalin solution, ganyan. Tapos, we usually use carotid artery at saka vein para po sa insertion ng formalin. Kasi may direct access nga daw sa heart, ganyan. So, based sa science naman yun. Tapos, after nun, pagpasok ng formalin, iba't iba kasi yung process ng, yung embalming na tinatawag like, surface embalming, kung saan may sugat, tapos tatapalan mo siya ng bulak na may formalin para matuyo siya, maluto. Tapos, meron naman po yung arterial embalming, yun nga, ipapasok mo dito. Tapos, sa ugat naman dumadaan yung formalin. Tapos, yung intramuscular, dito naman yun sa mga muscles. Like, hindi po pumasok yung formalin. Ganyan. Mag-i-intramuscular ka para hindi mabulok yung braso or yung binte, paa, ganyan. Tapos, cavity embalming, sa loob naman yun nitong cavity natin, may pinapasok naman na trocar. Yung para po siyang bakal na ginagamit sa liposuction.
Yun, para ma-embalm yung cavity. Ang ibig ano ba yan? Dine-drain out niyo yung mga fluids? Opo, nire-replace ng formalin. So saan yung butas lumalabas sa fluids? Ano po, yung carotid artery, doon po papasok yung Formalin. formalin. Yung vein naman po, doon po lalabas yung dugo. So parang may nakatusok sa carotid, may nakatusok sa vein. Opo. So sa carotid, habang pinapasok mo yung Pinupush, nagsasuction. lumalabas. Oo. So saan, ano yun, nakalagay sa parang balde? Nakalagay po siya sa jug. Yung parang mga, Carlo Rossi. Mga ganyan yung itsura. Okay. So doon Na glass bottle. pumupunta yung fluid galing sa Opo. body. Yung formalin mo galing din sa ganung jug. Opo. Or, meron na pong mga ngayon, tawag dito, embalming machine. Yan. Pero paano mo malaman kung tapos na yung na-replace na ng formalin yung ano? Ano po, mararamdaman mo, nag-i-stiffen yung balat, yung body. So, parang unti-unti yun, tumitigas. Or, meron din pong kaming ginagamit, nagda-dye kami, nagkukulay kami ng ma-pink or mapula sa formalin solution. Para makikita po kung, di ba pale na usually yung patay makikita mo yun namumula-mula na. Ganyan. Doon mo malalaman kung pumasok talaga yung formalin. Pero by this time ba, na pinasok mo yung formalin, tinanggal mo na lahat ng mga laman loob? Hindi po tinatanggal yung laman loob, madam. Bagong kaalaman. Wait a minute. I didn't know that. So, ayun po, yung process na yun, before pa yun, sobrang tagal na panahon na, tinatanggal talaga daw yung yung laman loob. Kasi yun yung pinakaunang nabubulok. Tsaka hindi pa po alam ng mga tao kung paano yung process na gagawin para ma-embalm yun. Hanggang sa yun nga, dinedispose siya ng separate dun sa body. Yes. Ganun po yung, sobrang tagal na process nun Tapos, syempre, innovation, nalaman na nila na, Siyensya. pwede naman palang tusukin lang yun tiyan, tapos dun dumaan sa trocar yung Kaya po, meron lang ganyan kalit na incision sa tiyan. Para lang po yun pasukan ng formalin at isak yung mga fluid. So okay. Now we know na hindi pala tinatanggal yung Yes. laman loob ng mga tao. So kung paano siya namatay, basta matanggal lahat ng fluid, mapasukan ng formalin as is where is. Apo. Unless, of course, meron kang parang may nangyari nga. For example, meron ka na ba Sa autopsy pa din, madam, binabalik pa din siya. Opo. For example nga, yung autopsy, di ba titingnan yung cause of death? So, hihiwain. Tapos, ibabalik siya lahat. Kaso, hindi na in order. Kailangan lang mabalik siya lahat. So yung puso nalagay na dito. Opo, ganun, madam, ganun. Oh my ganun. Minsan may gosh. utak ka na sa tiyan. No way. Ganyan. Totoo? Opo. Kasi hindi namin siya binabalik dito kasi may malakas yung tendency ng leakage. So, nire-replace siya ng cotton. Yung dito na lang mapupunta. So, sisiksikin mo siya lahat. As much as possible, syempre, dapat talaga nakaayos, pero hindi talaga yung magkakasya. Alam mo yung babing nahanginan, tapos lumobo na, ganun. Sana hindi ko ma-imagine yung babing nahanginan tsaka lumobo na. Nakakatakot naman imagine. Pero oh my gosh, okay. So now we know na ganun pala siya.